Mapagpalang araw sa inyong lahat, young people at mga kapatid sa pananampalataya. Ako po si Brother VJ Preligera. Katulad po ng karamihan sa ating mga Pilipino, ako po ay lumaki sa pananampalatayang kinamulatan ng nakararami. Lumaki ako na ginagabayan ng mga nakakatanda na dapat kilalanin na may Diyos, gumawa ng mabuti upang pagpalain, at makarating sa langit kapag natapos na ang aking oras dito sa lupa. Ang mga bagay na ito ay mabuti at maganda sa pandinig. Subalit hindi ito ang paraan ng Diyos tungo sa kaligtasan. Ako po ay tumanda na kinikilala na may Diyos, na siya ay bumaba dito sa lupa, at namatay sa krus para sa kasalanan ng sanlibutan. Pero ang lahat ng ito ay pawang kaalaman at kaisipan lamang para sa akin sa mga taong nagdaan. Taong 2018, ako po ay nasa Bible School upang makatulong sa gawain sa Carmona, Cavite. At sa kahabagan ng Diyos ay binuksan niya ang aking kaisipan sa aking kalagayang spiritual. Ang sabi po sa Efeso Kapitulo 2, talatang 8 at 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Binuksan ng Diyos ang aking mga mata at kaisipan na hindi dahil sa ating mga magaling at mabuting gawa, sariling katalinuhan, kaalaman at paniniwala, ngunit sa kanyang kagandahang loob at pananampalataya na kanyang kaloob, kaya po tayo maliligtas at makakapiling niya sa langit na tahanan. At dahil sa kanyang pagbukas ng aking kamalayan, tunay kong nakita ang aking sarili bilang isang makasalanan. Aking pinagsisihan ang aking mga kasalanan at kinilala na kailangan ko ng tagapagligtas sa kapahamakan sa impyerno. Ang sabi po ng Biblia ayon sa Roma Kapitulo 3, talatang 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang makakapantay sa Diyos kung ating iahambing ang ating mga sarili sa katalinuhan at mga gawa. At gaya ng sinabi po sa talata, ang lahat ay makasalanan at nagkasala. At ang sabi po sa Roma Kapitulo 6, talatang 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At dahil tayo nga po ay makasalanan, may kaparusahan po na nakalaan sa atin. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig at gawa ng Panginoong Kristo Jesus, tayo po ay maliligtas sa kaparusahan ng kasalanan. Kaya naman, tinanggap ko po ang kaligtasan na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ito po ang aking maiksing patotoo kung paano po ako natagpuan at iniligtas ng Diyos. Ang tema po ng mini youth camp natin ay Call of Duty at ang ating talata ay mula sa Efeso 2, talatang 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. At sa wikang Ingles, Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, kami po ay lumalapit sa iyo at humihingi ng iyong gabay sa pag-aaral na ito. Tulungan mo po kami at bigyan ng sapat na pangunawa sa iyong mga salita. Buksan mo po ang aming mga mata at puso sa mga aral na nais mo naming matutunan. Maging pagpapala ka po sa iyong mga anak, gabayan mo po ang bawat isa at pag-ingatan. May taas po ang iyong dakilang pangalan sa pag-aaral at pagtitipon na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Nais ko lamang po magbahagi ng ilang bagay patungkol dito. Ang una ay calling and cheerful giving
o pagtawag at pagbibigay ng may kagalakan. Simulan po natin sa calling. We are called to be saved. Tayo po ay tinawag sa kaligtasan dahil ito po ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ang maligtas sa kapahamakan ng impyerno at manumbalik sa ating relasyon sa Kanya na ating Diyos. Gaya ng nasusulat sa 2 Pedro, Kapitulo 3, talatang 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Gaya po ng aking nabanggit kanina sa pasimula, kung paano po ako natagpuan at iniligtas ng Diyos. Hindi ito sa dami ng paggawa ng mabuti, hindi ito sa pagpasok sa Bible School, hindi ito dahil ikaw ay nagsisimba tuwing linggo o tumutulong sa simbahan, o kaya naman ay sa iyong kaalaman na may Diyos, sa iyong kalakasan, kagalingan at pangunawa. Bagkus ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa dakilang gawa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kilalanin mo na ikaw ay makasalanan at hindi kayang iligtas ang iyong sarili. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong mga kasalanan. Manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo na ikaw ay Kanyang ililigtas sa kaparusahan ng kasalanan at impyerno. Kaya dapat mong itanong sa iyong sarili, ano ang aking kalagayang espiritual? Kung ikaw ay mamamatay sa oras na ito at lilisanin ng mundo, saan kaya pupunta ang iyong kaluluwa? Sa langit na tahanan na may buhay na walang hanggan? O sa impyerno na walang hanggang kaparusahan? Kaya kaibigan, kung ikaw ay nakikinig ngayon at ikaw hindi pa nakatitiyak kung ligtas ka sa kapahamakan sa impyerno, hinihikayat kita na kausapin si Pastor bago matapos ang pagtitipon na ito upang iyong masigit na maunawaan pa ang tungkol sa kaligtasan na handog ng Diyos. Sa pagpapatuloy sa paksang calling, we are called to serve, to be ambassadors of Christ. Bilang isang Kristiyano, tayo po ay tinawag ng Diyos upang maglingkod sa Kanya bilang kinatawan o representative ni Kristo. Hindi po tayo naligtas at iniligtas ng Panginoon para maupo lamang sa loob ng simbahan, magkasiyahan o kung ano paman. Sa pangkalatan, bawat isa po sa atin ay kasama sa tagubilin o mandato na iniwan ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Ito po ang sabi ng Biblia sa Mateo Kapitulo 28, talatang 18 hanggang 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, sa mga alagad, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po ang tagubilin ng Panginoon sa mga naunang mananampalataya sa atin. At bilang mga mananampalataya ng Diyos sa ating panahon, ito rin po ang gawain ng bawat Kristiyano hanggang sa muling pagdating o pagbabalik ng Panginoong Kristo Jesus. Tayo po ay mga representative o kinatawan ni Kristo. Hindi po natatapos ang kaligtasan ng ating pagiging Kristiyano. Dapat po natin ipaalam sa ating mga kaibigan, kaklase, katrabaho, at higit sa lahat mga kamag-anak o kapamilya na tayo ay isang Kristiyano. Ito po ang isa sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos para sa atin na nabanggit sa ating temang talata o theme verse. Ang maging kabahagi sa gawain ng pagpapalaganap ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Inuulit ko po, sa paksang calling, we are called to be saved. Tayo ay tinawag sa kaligtasan.
kaya siguruhin po natin ang ating kaligtasan. Ang sabi po sa ika-2 Pedro, Kapitulo 1, talatang 10 at 11, kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. We are called to be ambassadors of Christ. Tayo po ay mga kinatawan ni Kristo. Ang sabi po sa Marcos, Kapitulong 16, talatang 15. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sabi po sa ating theme verse, we are His workmanship, meaning His masterpiece. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. We are created in Christ Jesus unto good works. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Ito po ang ating calling, ang panawagan sa atin bilang isang Kristiyano at mga anak ng Diyos. Cheerful giving. In 2 Corinthians chapter 9, verses 7 to 8, the Bible says, in every man, according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Verse 8, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Cheerful giving o pagbibigay ng may kagalakan. Tatlong bagay po ang ating matututunan sa mga talatang ito. Number 1, decision o kapasyahan. Sabi po ng Biblia, every man according as he purposeth in his heart. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Ito ay yung desisyon, subalit mas mabuti pa rin ipanalangin ng kalooban ng ating Diyos kung ano ang iyong ibibigay. Maaring pinansyal, maaring gamit, maaring iyong oras at kakayahan sa paglilingkod sa Kanya. Number 2, give with gladness. Magbigay ng may kasiyahan. So let him give, not grudgingly or of necessity. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan po ang tinuturo ng Biblia. Dahil ito ay sarili nating desisyon sa biyaya ng Diyos, tayo ay maaaring makapagbigay ng may kasiyahan sa ating puso, maluwag sa ating kalooban, at higit sa lahat hindi napipilitan lamang at para masabing nagampanan natin ang ating mga obligasyon. Number 3, God sees your heart and can bless you so much more. Nakikita ng Diyos ang iyong puso, ang iyong mga motibo, at ang iyong mga gawa. Sabi po ng Bible, God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Mahalaga sa Diyos ang kalagayan ng ating mga puso kaysa sa ating mga gawa. Alam niyo po mga kapatid, ang mga bagay na ito ay madaling sabihin, ngunit kung minsan mahirap gawin.
Pero sa pagkakataon na ikaw ay nahihirapan magdesisyon, may isang prinsipyo ka na dapat alalahanin. Sa Diyos nagmumula ang lahat at hindi mo siya kayang higitan sa pagbibigay. Hindi ko sinasabi na ito ay madali para sa akin, ngunit napatunayan ng Diyos ito sa aking buhay. Naalala ko nung ako ay nagtatrabaho pa sa opisina, may mga pagkakataon na iniisip ko kung aabot pa ba ang pera na mayroon ako sa susunod na sweldo. Tapos darating pang araw ng pagsamba at dapat ako mag-tithes at offering. So, tinatanong ko minsan yung sarili ko, bibigay ko ba ang tithes at magtitipid hanggang sa sweldo? O uutangin ko muna sa Diyos at babawi na lang sa susunod? Bilang bata sa pananampalataya, sa mga panahon na yun, naranasan ko po gawin parehas. At sa pagkakataon na hindi ko ibinigay ang tithes, nahihirapan ako mag-budget at pagkasya ng sweldo ko. Pero sa mga pagkakataon na ako ay nagtiwala sa Diyos at ibinigay ko ng matapat at may kaligayahan sa aking puso ang tithes and offering, hindi ko may paliwanag kung paano nagkakasya yung sweldo hanggang sa susunod na sweldo. Minsan sobra-sobra pa. Kaya ang may babagi ko po sa inyo base sa aking karanasan ay magtiwala tayo sa kakayanan ng ating Diyos. Huwag natin bigyan ng limitasyon ng mga bagay na kaya niyang gawin sa ating buhay. Dahil laging mas higit na mabuti ang kanyang nais para sa ating mga anak niya. Alam niyo po, ang sabi po sa Malakias, Kapitulo 3, talatang 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sabi ng salita ng Diyos, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Kung atin pong lubos na pinagtitiwalaan ang ating Diyos at ang kanyang mga salita, at tayo ay may tamang naisin sa ating mga puso, naniniwala po ako na hindi maigsi ang kamay ng Diyos sa pagbibigay ng pagpapala sa atin. Huwag lamang po natin isipin na tayo ay papayamanin ng Diyos dahil tayo ay mga naging Kristiyano na. Pero makakaasa po tayo na lahat ng ginagawa natin, lalo na kung ito ay naayon sa kalooban ng Diyos, ay hindi niya tayo papabayaan. Kaya nga po ang sabi ng talata sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo sa mabubuting gawa. Sabi po doon, upang sumagana kayo sa mabubuting gawa. Hindi po upang sumagana ang ating pamumuhay at kalimutan ng gawain na kung saan tayo tinawag ng ating Diyos. Ikalawa ay obedience and submission to authority, pagsunod at pagpapasailalim sa may kapangyarihan o otoridad. Sabi po ng Biblia sa Colossians chapter 3, verses 20, 22 to 25, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Verse 22, servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service, as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord, and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done, and there is no respect of persons. Sa Tagalog po, mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa, may nakakakita man o wala. Maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon.
Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Mga kapatid, sa ating pagsunod at pagpapasailalim sa otoridad na nakatalaga sa atin, ay ating nalulugod ang Panginoon. Nalalaman natin na ang ating Diyos ay Espiritu at nananahan sa langit. Ibinigay niya sa atin ang ating mga magulang at mga amo sa ating buhay bilang halimbawa niya ng otoridad dito sa lupa. Kung tutuusin, paano natin igagalang at susundin ang ating Diyos na hindi natin nakikita? Kung sa mga otoridad ayon sa laman na nakikita natin at pisikal na kasama natin ay hindi natin kayang sundin at ipasailalim ang ating mga sarili. Hindi po dahil sa obligasyon at nakagawian o pagpapakitang tao na tayo ay dapat sumusunod, kundi ito ay bilang paggalang at pagmamahal natin sa ating Diyos. Ang sabi nga po sa Acts chapter 5 verses 27 to 29, ito po ang panahon na pinangangaral ng mga apostol ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Pero pinipigilan po sila ng mga pinunong pari para ipangaral ito. Kaya basahin po natin. Ang sabi po ng Bible, iniharap nila sa kapulungan ang mga apostol at ang mga ito'y tinanong ng pinakapunong pari, hindi ba't maigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng taong iyan? Sinabi niya, ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Sumagot si Pedro at ang iba pang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Alam niyo po mga kapatid, ginagantimpalaan ng Diyos ang pagsunod at pinaparusahan niya ang hindi pagsunod o paghihimagsik. At hindi mahalaga kung sino ka, kahit mayaman ka pa or may mataas kang posisyon sa lipunan. Hindi po ito tinitingnan ng Panginoon dahil siya po ay isang tapat na hukom. Kaya muli po natin balikan ang verses 23 to 25. Sabi po doon, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Sapagkat ang sabi ng Biblia sa Hebrews chapter 12 verse 6 po, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. At sa Proverbs 3 verse 12, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos, gaya din po ng sinabi ng Biblia sa John chapter 1 verse 12. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Mga kapatid, ikaw ay anak ng Diyos at mahal niya. Kaya't dalangin ko na patuloy natin bigyan ng kaluguran at kaluwalhatian ng ating Diyos sa pamamagitan ng pagsunod at pagpapasakop sa ating mga magulang at may mga otoridad sa atin. At bilang ikatlo ay duties with purpose, mga tungkulin na may layunin. Ang sabi po ng Bible sa Ephesians chapter 4 verses 11 and 12, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ang sabi po sa Tagalog, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y evangelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro. Sa ikasasakdal ng mga banal,
sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ang bawat isa po sa atin ay may tungkulin na dapat gampanan bilang bahagi ng katawan ni Kristo o ng church. Ang church po ay hindi binubuo ng puro pastor, hindi puro mga awit. Ang bawat isa po sa atin ay inilagay o idinagdag ng Panginoon sa church upang maging isang pagpapala, encouragement at challenge para sa ikalalago at ikatitibay ng bawat mananampalataya. Kaya po, gawin natin ang tungkulin na kung saan tayo tinawag ng Panginoon, maging ito man po ay sa music ministry, visitation, soul winning ministry, maging support or financial ministry. At bilang mga kabataan, sabi po sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, "Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity." Huwag mong hayaang hamaking kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mo maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Nalalaman po natin na ito ay sulat ni Apostol Pablo sa batang pastor na si Timoteo. Pero huwag po nating kalimutan na ang pastor ay isang mananampalataya katulad din po natin. At kay Timoteo sa kanyang kabataan, siya po ay hinihikayat ni Apostol Pablo na maging mabuting halimbawa sa kanyang pamumuhay, pananampalataya, pagsasalita, pag-uugali at pag-ibig. Ganon din naman po sa inyong mga young people. Ito ay isang magandang tungkulin na gampanan para sa mga mas nakababata pa sa inyo bilang isang mabuting halimbawa ng pananampalataya ng Diyos. At kayo rin ay maging kalakasan ng mga matatandang mananampalataya sa church na sila ay naging mabuti rin naman na halimbawa sa inyo sa pagtuturo ng kanilang pananampalataya na tinanggap sa Diyos. Kaya kung saan ka man tinawag ng Panginoon upang maglingkod, sa maliit na bagay man o malaki, gawin mo ito ng may katapatan, kaligayahan, at pagtitiwala sa Diyos. Sa pagtatapos ng ating munting pag-aaral, balikan po natin ang tema ng Mini Youth Camp, Call of Duty or COD. Calling, Obedience, and Duties with Purpose. Para po sa calling, tayo ay tinawag para maligtas dahil ito ang kalooban ng Diyos dahil hindi niya ibig na may mapahamak sa atin. At sa calling, tayo ay tinawag niya upang maglingkod bilang kinatawan ni Kristo upang ipalaganap ang kaligtasan na walang bayad na kaloob ng Diyos. Para naman po sa obedience, dahil tayo ay kanyang tinawag, dapat tayong sumunod sa mga may kapangyarihan o otoridad sa ating buhay. At sa bagay na ito ay malulugod natin ang Diyos. Higit sa lahat, mas dapat nating sundin ang Diyos kaysa sa tao sa mga pagkakataon na ang otoridad ay salungat sa kalooban ng Diyos. At panghuli, duties with purpose. Bawat isa sa atin ay may mahalagang tungkulin na inilaan ng ating Diyos. Ang bawat isang Kristiyano ay may layunin gaano man kaliit o kalaki ang iyong bahagi sa gawain ng Panginoon. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ni Pastor Sip sa pagkakataong makabahagi sa inyong gawain diyan sa Norsagaray, Bulacan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, dakila at banal, maraming salamat po sa araw na ito, sa buhay at pagkakataon na iyong binigay. Maraming salamat po sa iyong kaligtasan na kaloob sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa iyong mga salita. Sa Biblia na iyong iniwan para maging gabay sa pamumuhay bilang isang Kristiyano, para sa aming ikatututo at ikalalago sa pananampalataya sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, na mangusap ka sa puso ng mga kabataan sa mini youth camp na ito. At kung may mga kaluluwa na hindi pa po nakakakilala sa iyo at hindi pa po nakatanggap ng kaligtasan mula sa iyo,
Kahabagan mo po sila at iligtas sa kapahamakan sa impyerno at pagkalooban ng buhay na walang hanggan sa langit. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Mahal ka po namin, aming Diyos. At ang lahat ng ito ay aking dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Amen.